So praise God, without further ado, ito po ay nandito tayo sa ating serye na Everlasting Kingdom. Again, of course, particular sa millennial reign of Jesus Christ and beyond. Pero mga kapatid, we will be focusing on the everlasting kingdom. Pag pinag-uusapan po natin ang everlasting, walang hangganan, walang katapusan, wala rin pasimula. So praise God, basa tayo agad para mas maunawaan natin. What happened with Christ? Kapag tayo ay namatay kasama ni Kristo, what will happen sa buhay po natin? Because we are crucified with Christ. Si Kristo ang ibinayubay sa krus, pero spiritually kasama tayong ipinako sa krus. And then we died with Christ, we buried with Christ, we raised with Christ, we are living with Christ, we are seated with Christ, and we are reigning with Christ, and we are glorified with Christ. So spiritually lahat po yun. Yes, physically, you were not crucified with Jesus Christ, but spiritually, you were. Ikaw ay kasamang napako ni Kristo sa krus, at ang sabi ng Bible, we're not just crucified with Christ, we are also reigning and seated with Christ. So ngayon, nandito tayo sa Pampanga. Think of yourself that this point of time, you are seated with Jesus Christ in heaven. Wala yata akong kausap. Kasi ang pinag-uusapan natin, walang hanggang kaharian ng Diyos. So saan po natin matatagpuan ang walang hanggan? Sige, medyo magpupundasyon muna tayo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Sabi niya, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. So maliwanag, sabi ni Pablo, ang definition ng everlasting, ang everlasting is hindi nakikita. Lahat ng bagay na nakikita, these are all temporal. Wala yata akong kausap. Susundan po ninyo ako mga kapatid. Mahalaga ho na maintindihan natin because we are talking about everlasting kingdom. And again, Paul defined the word everlasting. Ang everlasting is unseen. Hindi siya visible. So lahat ng nakikita ninyo, literally, those are all temporal. Itong mundo na ito nakikita natin, ito po ay temporal. Lahat ng bagay na hindi mo nakikita, ito po ang walang katapusan. Amen? Palapakan nga po natin kung basa tayo sa English. Sabi niya, since we consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are visible are temporal. Napakaliwanag. Brief and fleeting. But the things that are invisible are deathless and everlasting. Kaya ang pag-uusapan natin is not the kingdom, mga kapatid, na nakikita. We are talking now, this evening, the kingdom which invisible sa ating mga mata. Hindi po siya nakikita ng ating mga mata, pero dyan sa kingdom na yan, put in mind and put in your heart that you are reigning with Christ. Sabi mo, nakaupo kang kasama ni Kristo. Ano bang pinag-uusapan pagka nakaupo tayong kasama ni Kristo? Mga kapatid, sundan niyo po kasi medyo yung ating mga tinatalakay malalalim. Pero kailangan po natin maintindihan na mahirap i-comprehend. Oh, ako ay nakaupo ngayong kasama ni Kristo. Yes, by faith. Hindi mo nakikita literal because we are talking about spiritual things. Amen? O sabi mo sa katabi mo, naghahari ka kasama ni Kristo. Sino may mga authority? Of course, hindi ka pwedeng maghari na wala kang authority.
the moment you reign, you have authority. Di ba nung dati nagturo ako, praise God, pwedeng may power ka, pero you don't have authority. Pero it is impossible for you to have authority na wala kang power. Now that you have power and you are seated with Christ, I firmly believe that you have authority. Ibig sabihin, you have that authority to execute anuman mayroon ang Diyos. Hallelujah. Amen. O sabi mo, I like that. Praise God. Isinare ko po kasi para mapanood din ng ating mga kapatid sa online. Hallelujah. Dahil again, mga kapatid, maganda po ang mensahe ngayon. Lagi lang po natin isa puso, isa diwa ang ating mga pinag-aaralan. Maliwanag na po, mga kapatid, sabi po ng Colossians, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Sabi niya, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. And again, lahat ng nakikita nyo sa ibabaw ng lupa, these are all temporal. Ang kagandahan dyan, ang problema mo, temporary lang yan. Hindi po yan everlasting. Everything that we see ay mga temporary yan. Kung nakikita mong may karamdaman ka, huwag kang mag-alala, temporary lang yan. So, ibig sabihin, pag temporary, has it end. Amen? Is that clear, Allah? Basa tayo sa, sapagkat kayo nangamatay na, at ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya kahit saan ka magpunta, isipin mo ngayon na ikaw ay kasama ni Jesus sa kalangitan spiritually. Amen? Hallelujah. Kasi minsan kapag sabi ko nga, if you don't know your authority, you cannot use it. Hindi mo magagamit yan, mga kapatid. Okay, basahin natin sa English. Praise God. If then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing His resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasure that are above. Sabi nga ninyo, above. So maliwanag, ang eternal ay wala sa baba, ang eternal ay nasa taas. Where Christ is seated at the right hand of God, and set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. Focus tayo sa mga bagay na makalangit. Maraming mga tao hindi nakakapag-attend ng gawain because they are focusing sa mga bagay sa mundo. Yung mga bagay sa mundo, these are temporal. Sabi ko nga, sige, magtrabaho ka na magtrabaho and you have everything. Pag umuwi na tayo kay Lord, maiiwan nyo yan lahat. Kaya ang sinasabi ni Pablo, hindi naman masama na makaranas tayo ng karangyaan sa buhay, pero mas bigyan mo ng pansin yung mga bagay na walang katapusan. Amen? Ibig sabihin, give time for your spiritual life. Kasi minsan ang mga tao wala nang oras kay Lord. Amen? Now which that is very important sa buhay natin. Sabi mo ulit sa katabi mo, be focused. Focus tayo, mga kapatid, sa spiritual. Na anumang milyari, king bietamo, mga kapatid, focus kay Lord. Kasi ang iba nadadivert, ang iba po ay para bang nawawala sa focus. Praise God. Basta tandaan po natin, magunaw man ang mundo, nakatuong ka kay Kristo. Dahil pag nakatuong ka kay Kristo, you are focusing your life sa mga bagay na eternal, then you will be in eternal. Amen? O, saan palakpak kay Lord? For us, far as the world is concerned, you have died and your new real life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in the splendor of His glory. Hallelujah. Pag makita na si Lord, kasama ka niya. Amen? Hallelujah. Kaya para maganda natin ito, kasi pinag-uusapan natin ng kingdom. Wala tayong, ngayon pa lang, wala pa yung literal na kingdom, we are now reigning with Christ. Amen? Okay, sabi mo ulit sa katabi mo,
You are seated with Christ. Okay, praise God. Sabi ng Ephesians, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, yung patay dyan hindi literal, bagamat tayo'y hiwalay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Sabi mo, pero wag tayo magtawagan ng king ha, wag tayo magtawagan ng queen. Kasi mababato tayo, tama? Pero literally, spiritually, put in your mind that you are now reigning and seated with Christ in heaven. Amen? Nakaupo. Amen? Praise God. Hallelujah. Englishin natin, maganda yan. Even when we were dead or slain by our own shortcomings and trespasses, He made us alive together in fellowship, in union with Christ. He gave us the very life of Christ Himself. The same new life which He quickened Him, for it is by grace, His favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. Anong sabi ng 6? Sige next kapatid, hallelujah. And He raised us up together with Him and made us, sabi mo, us. Hindi lang si pastor, hindi lang siya, tayo. Sabi mo, tayo. Sabi niya, and made us sit down together, giving us joint sitting with Him in the heavenly sphere by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the Anointed One. Masaya ba kayo na nakaupo kayo kasama ni Kristo? Hallelujah. Mamaya mas matindi yan. Kasi ngayon, nakita mo na ang sarili mo that you are seated with Christ and you are reigning with Christ in His kingdom in heaven. Ngayon, pag nakita mo ang sarili mo, tatlong bagay ang ating pong mararanasan. WWW. Kailangan, hindi, mga Bisaya kasi, W, ang tawag nila, W. Sabi ko nga, hindi kami higit sa teacher kasi ang tinuro ng aming teacher, W. Kaya kami, natutunan namin W. Pero yung pala, ang tama, W. Double, hindi double. Praise God. Kasi sa amin, ang uling sa English na tama ay charcoal. Tama? Sa amin, ang tricycle. Kaya, uncle, nagiging call. Hallelujah. Biro mo, ang tricycle. Kaya ganon. Ano matutunan namin? Yun ang turo ng teacher namin. Siyempre, as student, yun ang aming matutunan. Biro mo ang paper. Matindi yung mga ano yan, mga nag-aral naman yan, mga graduate ng pagiging teacher yan, pero okay, get your paper. Di ba ang ganda? Pero praise God, God is good. Amen. Pero put in mind, mga kapatid, i-picture out mo sa iyong sarili na ngayon nandito tayo sa pampang, pero pag pinigit mo ang iyong mata, nakatabi ka kay Kristo na naghahari sa kalangitan. Hallelujah. Amen. Number 1, reigning in Christ will. Dahil kasama natin si Kristo, kung ano ang kalooban ng Diyos at naghahari siya sa kalooban, pwede ka rin maghari sa kalooban ng Diyos. Amen. Okay, basa tayo. Christ will. Ano sabi? Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Englishin natin. Okay lang ba may English, may Tagalog tayo kasi may mga international tayong nakikinig. Pray, therefore, like this. Our Father, who is in heaven, hallowed or keep holy your name. Your kingdom come, your will, sabi nga ninyo, will be done on earth as it is in heaven.
So, ibig sabihin mga kapatid, ang kalooban ng Diyos na nangyayari sa kalangitan, dahil ngayon nakaupo ka kasama ni Kristo, pwede mong papangyarihin ang kalooban ng Diyos sa kalangitan dito sa lupa. Sabi mo sa katabi mo, agyumian. Hallelujah. Amen. Parang hindi ka naniniwala. Amen. Praise God. Okay, sabi ng Romans 12, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Sabi ng iba, well, ang hirap ng buhay kasi mataas na ang gasolina, nagtaasan ng lahat. Kung yun ang naririnig ninyo, huwag kayong umayon. Hindi yung, wa. Pag nagwa ka, sumasang-ayon ka, tama? Para wala kang kausap yata. Sabi ng Bible, huwag kayong magsiayon. Yes, naririnig mo, ng pahirap ang buhay. Pero iba ka. Iba ka. Sabi ng Bible, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Bakit kailangan marinyo ang isip natin? Huwag tayong aayon upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos. You will not be able to comprehend the will of the Lord unless first you renew your mind. Kailangan para ma-renew ang mind, huwag kang aayon sa sinasabi ng mundo. Huwag kang aayon. Naka, tumataas ang mga bilihin. Ang sweldo lang ang hindi tumataas. Sabi naman ng isa, Praise God. Hindi ganon. Sabi ng Bible, huwag kang aayon. Tama? Renew your mind kasi pagka nabago ang iyong kaisipan, you will now begin to understand what is the will of God. Ano ang will ni Lord? Englishin natin. Praise God. Sabi ng English, hallelujah, do not be conformed to this world, this age passion after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind by its new ideals and its new attitude so that you may prove for yourself what is the good. Sabi nga ninyo, good. Acceptable. Ano pa? And perfect will of God, even the things which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Sabi mo, for you. Naintindihan nyo? Kaya pag nagkasakit ka, dahil naghahari ka kay Kristo, may authority ka, at mayroong kang pwede mong i-execute, ang sasabihin mo lang sa sakit, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa akin. Amen? Kasi ang iba, umaayon, ginusto ng Diyos na mapilay ako. Ano? Grabe naman ang Diyos mo. Sadista, amen. Ginusto ng Diyos na ma-hospital ako. Hindi ganun ang Diyos natin. Kasi ang kalooban ng Diyos, good, perfect, acceptable. Ngayon, sino sa inyo ang namatay na namatay yung asawa ko? Tanggap na tanggap. Wala. Walang namatay sa buhay na tanggap mong namatay siya. So ang kamatayan is not acceptable, therefore that is not will of God. Lahat ng bagay na ayaw mong matanggap sa buhay, hindi ang kalooban ng Diyos. Kasi ang will ng Lord, tanggap na tanggap mo. Amen. Pag dumating ba sa inyo ang milyon, tanggap mo. O, di kalooban ng Lord. Acceptable, pleasable, nakakalugod, mabuti. So lahat ng hindi mabuti, hindi ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya pag may sakit kayo, kaya kanina nagko-communion ako, sinasabi ko, Lord, as I take this bread, mararanasan ko ang lunlay, walang sakit, walang karamdaman. Mangyayari? Yes, because I have that authority, because I am reigning with Christ. Pag nakaupo kang kasama ni Kristo, na anumang sabihin mo, yun ang nangyayari. Amen? Kaya wag niyong tanggapin yung sakit. Wag niyong tanggapin, well, matanda na ako. Amoy lupa na ako. Praise God. Kasi ang mga may edad, pag pumasok na sila ng 60 years old, nagbibilang na sila ng taon.
naghahanda na, pag mamatay ako, itong paso, nano ka? Parang tanggap mo yung gusto mong mangyari sa'yo. Again, if you have that authority, you can resist lahat ng hindi kalooban ng Diyos. You have authority to resist. Amen. Kaya yung problema, i-resist ninyo. Hindi yung pagkatapos ng problema, ang kutang mo, ganito, nano naman kaya ang tutuki? Nanong tutuki? Bisa ka pa? Nating kang problema? Siyempre, pag ating kang problema, ang sasabihin mo, problema, huli na yan. Ayaw kita. Amen. Ang iba tuwan-tuwa sa problema, kaya rin ang metong, atin na naman metong, kaya rin ang metong, atin na naman metong. Bakit? Gustong-gusto niya ang problema. Tapos ito pang sasabihin niya kay Lord, well, sa problema tumatatag ako. Sa problema lumalakas. O di sige, mamroblema ka para lalo kang tumatag kay Lord. Pero ang totoong problema, hindi po siya nagpapatatag. Ang salita ng Diyos, pangako ng Diyos, ang nagpapatatag sa atin sa kabila ng problema. Amen? Kaya alam mo na ang kalooban ng Diyos, acceptable, good, at saka perfect. Pag hindi perfect, mga babae, pag nakakita kayo na hindi perfect, hindi kalooban ng Diyos. Hindi pogi. Hindi pogi, hindi perfect. Hindi, joke lang. Mga kapatid, lahat ng perfect, lahat ng acceptable, lahat ng good, kalooban ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, pangalawa na po tayo. Baka nakakalimutan nyo, tumatawa kayo. Una po, will ha, will. Anumang kalooban ng Diyos, kaya niyang i-execute. Now that you are seated and reigning with Christ, you can also execute using your authority sa kalooban ng Diyos. Amen. Kalooban ba ng Diyos na yumaman tayo? Ganon. Yun ang i-execute mo. Huwag kang aayon. Basta huwag ka lang, ang condition ng Lord, huwag kang aayon. Amen? Hallelujah. Sabi naman ng iba, biruin mo, ako mga kapatid, hallelujah, kasi tatlo kami, kasama ni Pastor Jess. Ako, si Pastor Noel, si Pastor Jess, identified kaming tatlo. Si Pastor Jess, wala na. Alam niyo po, ang tanong nila, sino kaya ang susunod sa inyong dalawa? Biro mo, may nag-alok ka kay Pastor Noel, kabaong, buy one, take one. Pambihira. Sabi ni Pastor Noel, Pastor, ito na nag-alok sa kanya kasi ang kanyang business, paggawaan ng kabaong. Sabi niya, Pastor Noel, may buy one, take one kami. Kung bibili kong isa, kanino yan? Kay Tulas. Aba, papatayin kaming dalawa. Pero alam niyo po, sinasabi ni Pastor Noel, ang langit nakapaghihintay. Marami pa tayong gagawin. Ibig sabihin, hindi niya tinatanggap na may susunod sa amin. May kausap kaya. At lalong ako, hindi ako papayag na susunod ako kay Pastor Jess. Nagkakaubusan na ngayon mga pastor, papayag pa ako. Hindi ako pumapayag. Hallelujah. Amen. Kaya kita mo, sabi niya, Pastor Lito, 50 ka na, mag-ingat ka na sa sugar, mag-ingat. Ay naku, wala akong iniingatan. Malusog ako. Kasi kalooban ng Diyos ang maging malakas at malusog tayo. Sabi mo, I like that. Execute nyo yan, execute nyo yan. Huwag nyo tatanggapin. Praise God, lagnat pa lang. Sabi mo, trangkaso na. Ay, huwag mong tanggapin. Sabi mo, lagnat, hindi kalooban ka ng Diyos, alis. You have that authority. Amen. Ano kaya, pagkatapos nito, balik na naman tayo, nakalimutan na naman natin. Basta use your authority, mga kapatid, nakaupo kang kasama ni Kristo, anuman ang kayang gawin ni Jesus sa kanyang kalooban, kaya mo rin ipatupad dito sa lupa. Yeah, let your will be done here on earth as it is in heaven. Ang mag-i-execute dito sa lupa, ikaw. Ikaw. Okay, ngayon mga kapatid, sabi niya, ngayon, ang pananampalataya, anong pangalawang word? Kanina, will. Wonder. Sabi mo nga, wonder. Ayun, nanonood tayo ng pag nilunok ang bato. Dar na! Oh, well, ano na? Hindi po, walang lunukan ng bato dito. Walang ano po dito ng apoy, walang ano paman, mga anang hangin. Praise God.
ang kailangan mo, pananampalataya. Sabi ng Bible ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Sino po ang may hinihintay? Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Okay, Englishin natin. Praise God. Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of the reality, faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Ano daw ang pananampalataya? Hindi mo naramdaman ang iyong five senses. Hindi mo natikman, hindi mo naranasan, hindi mo na amoy, hindi mo na rinig, hindi po kaya living by faith. Amen? Sabi mo nga ninyo, faith. So, ang pananampalataya ang ating pinanghahawakan. So, sabi mga uli, faith. Naniniwala ba kayo na hindi natin mararanasan ang wonders, ang miracles, ang sign kapag wala tayong pananampalataya? Ang kailangan natin, faith. Amen. Kaya that wonders, kaya mong i-execute. Kasi kung si Jesus na nakaupo, isang sabi niya lang, nangyayari, kaya mo rin papangyarihin because you have given that authority. Amen. Okay, sabi mo nga ulit sa katabi mo, faith. So hindi mga kapatid, katunayan ng mga bagay na hindi pa nakita. Okay, basa tayo. Gaya ng mga nasusulat. Tingnan nyo mga kapatid, ang mga bagay na hindi nakita ng mata. Nakita nyo na po ba na si Sister Jessica nag-drive ng magandang sasakyan? Nakita nyo na ba? Hindi pa. Pero ang sabi ng Bible, bagay na hindi pa nakita ng mata. At ninarinig ng tainga. Narinig nyo na ba na si Sister Wow, si Sister ngayon, siya daw ang bilyonaryo, isa sa mga bilyonaryo sa Pampang. You never heard that. Wala yata akong kausap. And, hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Sino nagmamahal kay Lord? Sabi mo sa katabi mo, may nakahanda sa'yo. Ano daw ang nakahanda sa'yo? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga. Hindi pa pumasok sa puso ng tao. Sabi mo, I like that. Okay, next, Englishin natin. But on the contrary, the scripture says, what eye has not seen, and ear has not heard, and has not entered into the heart of man, all that God has, sabi nga ninyo, prepared. Nakahanda na ba? Hindi all God preparing. Hindi ho. All God prepared. Wow. Kaya wag kayong maiinggit kung may sasakyan yung kapitbahay nyo, kung mayaman ang kapitbahay mo, mayroon para sa'yo. Amen. Sabi niya, all that God has prepared, made, and keeps ready for those who love Him, who hold Him in affection, reverence, promptly obeying Him, and gratefully recognizing the benefits He has bestowed. Sabi nga ninyo uli, hallelujah, may nakahanda para sa'yo. Amen? Kaya hindi ako naiinggit, mga kapatid, hallelujah, kasi may nakahanda. Sabi ko nga sa pagbubulay-bulay ko, magiging unfair si Lord kung ang isa niyang anak mayaman, ang isa niyang anak mahirap. Naniniwala ko ang Lord fair. Amen? Kung ano ang mayroon sa isa niyang anak, mayroon sa lahat. Inalaala ko tuloy ang sabi ng isa, yan, nandito tayo sa prayer meeting. Ano siya? Active, devoted, committed, lahat ng mga tidid na mayroon siya. Hallelujah. Hindi na-absent kay Lord. Laging present. Ngayon mga kapatid, she died. Babae po ito. Nang dinala siya ng anghel, mayroong isang napakalaking bodega. Sabi niya, kanino yan? Kaninong kotse yan? Kaninong house in lot yan? Kaninong mga pag-aari yan? Anong sabi ng anghel? Sa'yo yan. Kaya lang nung nasa lupa ka, hindi mo hiningi. Sabi mo sa katabi mo, may nakahanda sa'yo. Amen?
Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nyo bang papangyarihin yan? Anong sasabihin nyo? Lord, hallelujah, kailangan ko na ngayon yung inihanda mong house and lot sa akin. Kaya wag kayong, actually, yung kanina, naka-uniform sila, no? Sabi ko, mukhang naka-uniform sila lahat. Ngayon, sasakay kayo ng kulong-kulong. Ang ganda ng inyong suot, tapos sasakay kayo ng kulong-kulong. Anong sasabihin nyo? Sino may authority? Nakaupo ka ngayon kay Kristo. Ang sasabihin mo, Lord, hindi bagay sa akin ang makiangkas. Ang bagay sa akin, may sarili akong dinadrive. Amen? Sabi mo, mas bagay sa'yo pag may kotse ka. Tama? Palapakan nga po natin si Lord. Kasi ang iba, mga kapatid, para bang hinahirapan sila abutin ang mga bagay na ito. Sabi mo sa katabi mo, may para sa'yo. Ako nga dati, mga kapatid, ang una kong naging sasakyan, bike. Biro mo, nakabarong ako, pinala ko ng ganyan. Pinagpapawisan ako. Sabi ko, Lord, hindi ako bagay magbike. Ninakaw pa nga ang bike na yun eh. Dati nagko-commute lang ako, praise God. Habang nagko-commute ako, Lord, hindi ako bagay pag-commute. Bigyan mo ako ng sasakyan. Ang pagkakamali ko lang, sikonan ang hiningi ko. Doon ako nagkamali sa iyo, bigyan mo ko ng sasakyan kahit sikonan lang. Binigyan po ako, mga kapatid, Excel, red na kotse. Alam yan nila, Ma'am Edith. Pag nagdra-drive ako, mga kapatid, lahat po ng nakikiangkas, nananalangin. Bakit? Ang paborito niyang tigilan, stoplight. Pag lumiko na kami ng stoplight, titigil na yan, magtutulak na kami. Nagkokos kami ng traffic. Ako ayoko bumaba kasi nakabarong ako, papunta ako sa preaching, nakabarong ako, magtutulak ka ngayon ng kotse mo. Pinasikat ako ng kotse na yon. Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, pag humingi ka kay Lord, utmost best, because you have that authority na mapangyari yung mga milagro ng Diyos. Tandaan po ninyo, mga kapatid, put in mind, ano ba ang milagro? Lahat ng bagay na hindi mo kaya, kailangan mo ang milagro. Kaya nyo bang bumili ng sasakyan? Pag hindi, kailangan mo ang milagro ni Lord. Amen? Sabi mo, miracle. Pag sinabing miracle, hindi na ikaw ang gagawa ng paraan. Ang Diyos na ang gagawa ng paraan para matanggap ang para sa'yo. Amen? Amen? Magugulat na lang kayo. Ako ngayon, nakikiupa-upa. Magugulat na lang kayo, mga kapatid. Bakit? Kasi mayroon para sa akin. Sabi ko nga kay Lord, Lord, ibigay mo na ng madali. Amen. Huwag mo nang hintayin na maubos pa yung aking buhok. Hindi ko ma, anong tawag doon, mai-enjoy. Praise God. Maganda yung, hindi pa nauubos lahat, na-enjoy ko na mga pagpapala. Amen? Pambihira. Atin lang naman to, hindi naman siguro napapanood ng lahat. Nasa Iloilo ko, ang daming nagkagusto sa akin. Pogi pala ako pag nasa pulpit. Ang mga hindi nagmi-make up at nagli-lipstick, nagsipag-lipstick. Praise the Lord. Sabi ko, kapogi ko pala. Pero sabi ko kay Lord, ito lang ang tanong, asan ba Lord ang para sa akin dyan? Hallelujah. Kasi si Lord ang nakakaalam ng para sa atin. Kaya huwag kayong mamaligwa. Sabi nga ni Pastor Noel, pag pumasok ka ng 30, 40, 50, huwag kang mag-alala. Bakit? Ang mga mamahalin, bihira, mabili. Hindi yata nakuha. Ulitin ko, ang mamahalin, bihira, mabili. Kaya kapag ngayon, 50 ka na, wala ka pang asawa, mamahalin ka kasi. Hindi. Hallelujah. Are you here, church? Kaya pag nakakita kayo, huwag kayong mag-alala. Kaya mga kapatid, yung mga mamahalin, hindi yan basta-basta nabibili. Amen? Kaya huwag kayong mag-alala, praise God. Kaya pag may nakita kayo nagkakaedad na, huwag yung sabihin, takot yata sa'yo. Hindi, mamahalin lang yan. Amen? O sabihin mo, I like that. Kaya mga kapatid, pwedeng papangyarihin ng Diyos
ang wonders, miracle. Kasi in our time, talagang itanaagyo, pero kaya ng Diyos natin pangyarihin ang lahat ng bagay. Umamin lang tayo, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Amen? Pangatlo na ako. Tapos na ako, ganun lang po. Reigning in Christ works. Sabi nga ninyo, works. Kaya nating gawin din. Kaya nga sabi ni Jesus, higit pa rito ang inyong magagawa. Magagawa nyo ang aking mga ginagawa. Higit pa rito ang inyong magagawa. Bakit? 3 years lang si Jesus nag-ministry. Pero ikaw, 5 years, 10 years. Di mas greater na gawa. Hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan tayo kay Christ, kundi sa length ng service at paggawa, mas mahaba ang ating paglilingkod. Kasi si Kristo, nag-ministry 3 years lang. Ako, 30 na mahigit. O di mas mahaba na ako nag-ministry. Hallelujah. Hindi ganun kadali ministry, ha? Nakakaupaw. Nakakaubos ng buhok. Hallelujah. Kasi mag-aalaga ka ng mga taong iba-ibang karakter, iba-ibang attitude, iba-ibang pakikitungo, iba-ibang pakikisama. May bugnutin, mayroong tampuhin, mayroong tupakin. Yan ang mga membrong, praise God. Pero ang Diyos ay mabuti. You can do His work greater than Him. Amen? Okay, basa tayo. Praise God. Sabi niya, ako'y napako sa krus. Sabi ni Pablo, kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa English, huwag na po natin tapusin. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, I have been crucified with Christ in Him. I have shared His crucifixion. It is no longer I who live, but Christ, the Messiah, lives in me. Kung hindi na ikaw ang nabubuhay, si Kristo na, aba, matindi. Kung ano ang pwedeng magawa ni Kristo, kaya mo. Sabi mo, kaya mo. Padali lang naman, mga kapatid. Sabi nila, ang living, Pastor, paano mo malalaman na you are living in Christ? Si Kristo ba'y nagsusugal? Hindi. Para mabuhay kang kasama ni Kristo, tulad ni Kristo, hindi ka na magsusugal. Ang Diyos ba managkas? Sagot kayo. Aliyah. O, ngayon, kung si Kristo na namumuhay sa'yo, nakamanagkas. Kaya akong kausap talaga. Si Kristo ba'y gumagawa ng kasalanan? O, kung si Kristo na nabubuhay sa'yo, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Si Kristo ba'y babaero? Hindi. Kung si Kristo na nabubuhay sa'yo, manlalalaki ka na lang. Hindi, maganda, masyado kayong seryoso eh. Maganda po mga kapatid, pag si Kristo ang nabubuhay natin, kung ano ang ginagawa ni Kristo, yun ang dapat makita sa atin. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya sabi ko nga mga kapatid, sa pagtuturo, kapag ang asawa mo, mga kapatid, mabunganga pa, ang sasabi mo, hindi ganyan si Kristo. Wala yata akong kausap. Sino po ang nabubuhay kasama ni Kristo? Ang lagi mong sasabihin, imakan niya ni Kristo. Amen. Pag may nalilit na dumarating, ang sasabihin, imakan niya ni Kristo. Kasi sabi ko, kung si Kristo late dumating, sister, si Judas ang napako sa krus. May oras si Lord. Huwag mong ipagsabihin, hindi pa dumarating ang aking oras. Maging ang kanyang pagkama at the appointed time, Mary bore a son. So si Lord may oras. Kaya lahat ng hindi tama, hindi ganyan si Kristo. Wala yata akong kausap. Parang ayaw yung ganitong pagtuturo, no? Praise God, pag medyo nasasagi yung sarili, parang kanina ang saya-saya nyo, pag blessing, ang saya, pero pagka parang ayaw na nila. Praise God, puro blessing. Amen. Ganun lang po, pag tinutupak ang kasama mo, hindi ganyan si Kristo. Amen. Pag nabubugnot ang katabi mo, hindi ganyan si Kristo. Because we're no longer living. Si Kristo nang nabubuhay sa atin. Pumalakpak po ang bawat isa. Next, mga kapatid, hallelujah. Sabi ni Pablo, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. English natin. Sabi po sa English, yet by God's power we will live with Him
to serve you. Grabe, sa kapangyarihan ni Kristo, kaya natin lahat yan. Okay, isa pa ho, mga kapatid. Sabi, upang tayo sa gising man o tulog man, ay magabuhay tayong kasama niya, kasama ni Kristo. Amen? Dahil dito'y pangag-aralan, patibayan ang isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Kaya mga kapatid, mahalaga yun, nakikipag-fellowship kayo, makita mo lang si sister na naka-uniform, lumalakas kayo pag nakita niyo ang kapatiran. Amen? Lumalakas ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, nang makita kita, naging kalakasan kita. Ang ganyan ng fellowship, nagiging kalakasan. Praise God. Mahirap naman yan. Ay, yan na naman. Praise God. Hindi po ganon. Hindi tayo nagsasawaan. Ang fellowship ay nag-i-ignite, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Bakit kailangan natin magpalakasan? Bawat isa sa atin may kanyang pinagdadaanan. Hindi nyo lang alam, may secret battle yan na pinagdadaanan. Kaya kailangan natin ang magpalakasan. Sabi mo sa katabi mo, agyumi yan. Kaya natin yan. Amen? And then sabi ng Bible, whether we are still alive or are dead of Christ appearing, we might live together with Him and share His life. Therefore, encourage, admonish, exhort one another, and edify, strengthen, and build up one another just as you are doing. Sarap nung papalakasan tayo, konting tapik lang sa kapatid. Kapatid, naging kalakasan kita. Maganda nagpapalakasan tayo. Amen? Amen? Hindi yung pag nagkita tayo sa isa't isa, malapit nang bumagsak to. Mukhang naghihingalo na ito. Mukhang, kumbaga sa sisiw, mukhang sinisipon na. Isik na. Praise God. Hallelujah. Pero alam nyo po, mga kapatid, kailangan natin magpalakasan. Alam niyo po sila, Sister Jessica, may mga pinagdanaan, may mga secret battle yan, na may mga panahon yan na hindi nakakatulog, na hindi nyo alam. Gusto na nga nilang umuwi ng Bisaya minsan. Praise God. Pero sabi ng isa, wala tayong pamasahe. Hallelujah. Eh, hindi sila makauwi-uwi. Wala kayong sinabi sa akin, kasi nabanggit ko lang yan, ewan ko kung totoo yan. Basta isa lang po ang sure. Isa lang po ang sure, may mga secret battle tayo na only God knows. Pero every secret battle natin na pinagdadaanan, we need an encouragement one another para patuloy tayong sumulong sa Panginoon. Okay, next mga kapatid, hallelujah. Sapagkat yan ang akin ay mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. For me to live is Christ and to die is gain. Habang nabubuhay ka, mabuhay tayong kasama ni Kristo. Sige, next. Sapagkat, sabi, next na tayo kapatid. Hallelujah. Nauna na ako. Sapagkat kung ano siya, gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Sa English, maganda matindi yan, mga kapatid. Sige, next kapatid, English tayo. Sabi niya, because as He is, so are we. Not in heaven, but in this world. Tayuan mo, tulad ka ni Kristo, parang isipin mo, dahil nakaupo kang kasama ni Kristo, use your authority, kung paano si Kristo, nakakadaan na may sakit, pagalingin mo. Actually, pag mga may dinadaanan ako may sakit, palihim akong lalapit, dadaan, hindi ko ililihan, siyempre, magugulat yung pag-ilihans mo. Pag dumaan ako, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Because si Jesus, every time, kahit saan siya pumunta, nagpapagaling siya. Lahat ng may pangangailangan, kinakatagpo niya. Kasi yun ang kanyang mission. Sabi ng Bible, kung anong ginawa ni Kristo, kaya rin po nating gawin. Si Kristo ba'y nakakapagpagaling? Si Kristo ba'y papala? Kaya mo yan. Kaya yung mga asawa ninyo na hindi pa nag-aatin, pagpalain nyo, wag yung gising ha. Narinig ko si Pastor, i-bless daw kita, ilihans ka. Wag, masasapa ka pag gising yan. Sasabihin nila, ano na naman ang nakain mo? Pag mahimbig na himbig, doon mo ilihans, Lord, bless ko ang aking asawa. Panginoon, katagpuin mo siya ng personal. Walang imposible sa inyo. Magugulat ka na lang pag si Lord ang kumilos. Grabe. Amen?
Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, dagdag pa po tayo. Matatapos na po ako. Ngunit, laksan ninyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. In the world, sige, basa tayo. We have tribulation, mayroon trials, mayroon distress, may frustration, but be of good cheer, take courage, be confident, certain, undoubted, for I have overcome the world. Sabi ni Jesus, na pagtagumpayan ko ang sanlibutan, sabi ni Kristo, mamuhay tayong tulad niya as He is. Kung nagtagumpay siya sa sanlibutan, kaya natin pagtagumpayan ang sanlibutan. Amen? Okay, next pa po, mga kapatid. Sabi niya, kayo'y sa Diyos, mumunti ko mga anak, at inyong dinaig sila. Okay, in English, praise God. Little children, you are of God, you belong to Him, and already defeated and overcome the agent of Antichrist, because He who lives in you is greater than he who is in the world. Maniwala kayo mga kapatid, ang kaaway, alam niya na malaki ang nasa loob mo. Amen? Ikaw hindi mo siguro nakikita ang laki-laki ng nasa loob mo, pero kita yan ng kaaway. Amen? Okay, last. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig ng sanlibutan. English? Sige, English kapatid. For whoever is born of God is victorious over the world. May problema ka? Victorious ka. Si Kristo walang laban na hindi pinanalunan. As He is, so are we. Wala ka rin laban na hindi mo kayang panalunan. Kaya wag yung sasabihin, hindi ko na kaya. Bisan ako mag-quit. Hindi na ko kaya. Gigive up ka na. No. Basa tayo. Sige, isa pa. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. In English, sabi ng Bible, mga kapatid, but thanks be to God who gives us the victory, making us conquerors through our Lord Jesus Christ. Kaya natin, amen? Lahat, sabi nga ni Pablo, walang pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Sa isang dahilan, dahil you are reigning and seated with Christ in eternal kingdom, and all that He has ay mayroon tayo. Kung ano siya, ganun tayo. Amen? Mayroon pa po ba, kapatid? Hallelujah. So, everlasting kingdom, we are now reigning in Christ. Mga kapatid, paggising nyo sa umaga, command the blessing. Resist. Kasi tuwing umaga yan, ang mga palaso ng kaaway, nakatutok lahat sa inyo, sabi ng Ephesians. Nakatutok lahat yan. Pero because you are reigning, you can resist. Lahat ng palaso ng kaaway, palaso ng problema, palaso ng ano paman, hindi po yan tatalab sa amin. Declare the blessing. You have that authority. Talakad tamo po. Praise God. Hallelujah. Humaba po yata ako, but God is really good sa buhay natin. Amen? Tatlong bagay. You are seated in Christ. Focus on eternal things, not on the temporal things. Lahat ng mga bagay na nakikita, all are temporal. Lahat ng bagay na hindi nakikita, those are eternal. And now that you are seated in Christ, you can execute the will, the wonders, and even the works of Jesus Christ. Sabi mo, hello, little Christ. Tingnan mo ang katabi mo, maliit na Kristo yan. So, lahat ng authority na mayroon ng Lord. Sige, background kapatid, mag-pray-pray tayo. Background music. We will pray. Hallelujah. Biyaya ng Diyos na tayo ay pinaupong kasama niya sa kanyang kaharian. The reason why you are seated and reigning with Christ, so that you can execute the authority and power why you are seated with Christ in heaven. Mga kapatid, kung kaya ni Jesus papangyarihin ang kanyang kalooban,
ang mga himala, at kahit ang kanyang mga gawa. Because that Spirit also with you, you can also execute His will, His wonder, and even His works. Let us pray. Thank you, Lord. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa amin. Alam po namin ang iyong kalooban. Ang kalooban mo, lahat ng mga mabubuti, lahat ng katanggap-tanggap, at lahat ng husto at ganap, Panginoon. Lahat ng hindi katanggap-tanggap, lahat ng hindi mabuti, lahat, Panginoon, ng hindi perfect, ay hindi mo kalooban, Jesus. Salamat, God, for enlightening us. Ngayon, Panginoon, as you walk, nung ikaw ay nandito sa mundo, kami rin po ay lalakad tulad mo sa mundong ito, Panginoon. Salamat, God, and this evening, base, Panginoon, sa authority and power that you have given us, Lord, we open the windows of heaven at ipur nyo po ang mga pagpapala. Send your angels, Lord, na may kanya-kanya na bumababa sa hagdanan, na may dala-dala mga pagpapala. At haya mo na idako mo, Lord, sa lugar na ito, Panginoon, at katagpuin ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, alam po namin na every time and all the time that we gather in your name, mayroon kang inihanda na mga mabubuting bagay. At sa pananampalataya namin, hindi man namin alam ang inihanda mo sa gabing ito, malaya naming sinasampalatayanan, malaya naming tinatanggap, Panginoon, ang mga pagpapala mo sa amin, Panginoon. Salamat, God, because the things that you have prepared, mga bagay na hindi pa nakita ng aming mata, narinig ng aming mga tainga, Jesus, at hindi pa pumasok sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, God, because you are able, God, to do exceedingly abundantly above all that we could ask or think, higit sa mga panalangin namin, higit sa mga panaginip namin, higit sa mga plano namin, ay kaya mong gawin, Panginoon. At ang wika ng iyong mga salita, you are the God of all grace. At ang sabi din ng iyong mga salita, Panginoon, kaya mo, you are able to make all grace, Jesus, abound sa bawat isa sa amin. Lord, right now, in the name of Jesus, naniniwala kami na lahat ng biyaya, biyaya ng kapayapaan, biyaya ng kalusugan, biyaya ng kalakasan, biyaya ng kasaganaan, biyaya ng kayamanan, Lord, lahat mag-a-abound sa amin right now, in the name of Jesus. Salamat, God, sa kabutihan mo, katapatan mo. We declare blessing upon blessing. Hindi po from miry to blessed, Lord, kundi from blessing to blessing to blessing, and from grace to grace, Panginoon. From goodness to goodness, and from victory to victory, Jesus, ang aming mararanasan, Panginoon. Wala pong negatibo, Panginoon. Walang pangit na mangyayari sa amin. Walang balak ng kaaway na mangyayari sa amin. Wala, Panginoon, mga bagay na hindi maganda ang mangyayari sa amin. Lahat lamang ng mabubuting bagay. Lahat lamang ng magagandang bagay, Jesus. We are using our authority, Lord. Aming pinapahintulutan lamang ang mga mabubuting bagay. At hindi namin pinapahintulutan ang mga masasamang bagay sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming mga kamag-anak, o sa mga aming teritoryo, Lord. We do not permit the works of the enemy, Lord. We only permit, Lord, sa gawa mo sa aming buhay. Lord, thank you so much because you bless us more and more and more, and you do exceedingly higit sa aming ini-expect this evening. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.